Hello everyone! We're back po sa ating online mentoring, and this week I would like to share with you heart attitude in giving. So sa mata ng Panginoon, napakahalaga po ng ating heart attitude. It's more important than money amounts. You see, in giving, it is an extension of our heart's submission to the Lord and our dedication to stewardship for Him. Si Jesus ang ating pinaka-model and motivator pagdating sa pagbibigay. I would like to share with you the story of Ananias and Sapphira at pakinggan muna natin ang kanilang kwento in Acts chapter 5 verses 1 to 11. Ikalimang kabanata. Sina Ananias at Sapphira. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Pagkarinig noon ni Ananias, natumbas siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kaniyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapphira, oo, iyan nga ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandiyan na sa pintuan ng mga binata na naglibing sa asawa mo, at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Natumba noon din si Sapphira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira, kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia. So what can we learn from Ananias and Sapphira? Number 1, God sees everything. Because He is omniscient God, alam ng Panginoon ang lahat nangyayari sa ating pong mga buhay, sa ating mga kaisipan, at bawat action niya, action ng bawat isa sa atin, ay nalalaman ng Panginoon. Nakita ninyo sa kwento, hindi nakapagtago si Ananias at Sapphira sa Panginoon. Dahil ang katotohanan that the Lord sees everything. Hindi lang niya nakikita ang pera na ibinibigay natin, but the Lord sees our hearts. Kung ano ang laman ng ating mga puso. Kaya yung katotohanan na ito should humble us. Number 2, right motive in giving. Why did Ananias and Sapphira act as if they were giving the entirety of the sale proceeds? Samantalang hindi naman kinuman ng Panginoon na gawin nila ito. Probably, dinisar nila yung recognition na tinanggap ni Barnabas for a similar gift. They may have watched the praise and attention he garnered and longed for the same attention. I remember in Matthew chapter 6, nag-warn si Lord about generosity motivated by earthly praise. Sabi nga ni Jesus, kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So paalala po sa ating lahat, whenever we give or help, make sure we have the right motive. It must be driven by pure love for God rather than for praise of people. And number 3, giving should stem from the heart. Ananias and Sapphira did not die because they took a portion of the sale proceeds for themselves. Narinig naman ninyo na sinabi ni Pedro sa kanila, the problem was not about possession before or after the sale. They were not obliged, sabi ko nga, na ibigay lahat ng kanilang napagbentahan. Pero ang problema sa kanila, they lied to God. Nagsinungaling sila sa Panginoon and they conspired to test the Holy Spirit. So napakahalaga sa ating pong pagbibigay. Kailangan it should stem from our love for God. Hindi para maparangalan ang sino man sa atin
At wag na wag tayong magsisinungaling sa Diyos katulad ng ginawa ni Sapphira at ni Ananias. So we should recognize that God does not desire our money but our heart. God does not tell us to give everything we have. He's just telling us to give because generosity is very indicative of a heart devoted and trusting in Him. We give not out of obligation, but as an opportunity to demonstrate our love and trust in the Lord. And of course, to be part of His earthly mission. Again, I repeat, giving should stem from the heart, not from social advancement or from gaining the acclamation of other people. The Lord is clear that we are to be abundantly generous to those around us. But He is also wise. Nasabihan niya tayo na hindi tayo dapat magyabang sa kung ano man ang ating itinulong o ibinigay sa gawain ng Panginoon. We are to do the Lord's work through our giving, not our own work for admiration. Yes, nakakalungkot ang kwento ni Ananias and Sapphira. It's not a fun, uplifting story. Nevertheless, we should pay close attention to this story and learn from these powerful lessons. Always remember, God sees everything. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos at kailanman hindi natin pwedeng linglangin ang Panginoon. He knows every minute detail ng ating buhay, every motive beyond our giving. He looks at the heart. Giving is about the heart attitude and not the money we place in an offering box. I hope you've learned. God bless everyone.